Ang newborn screening, ito yung simpleng ginagawa namin sa mga bata. Examinasyon, sa dugo yun ha, sa dugo. Dugo ang kinukuha namin doon para makita namin kung ano yung mga problema nila na hindi namin nakikita physical. Yun yung ginagawa namin sa newborn screening. Mga sakit, pangkaraniwang sakit na na nakikita sa newborn screening, yung tinatawag na D6PD. Yun ay isang sakit sa dugo na nakukuha sa dati ang alam namin sa sa D6PD na yan ay nakukuha dun sa yung kulang sa iron, pero hindi pala. Congenital. Yung kumbaga sa nakukuha siya sa genes ng mga nanay. Sa mga baby, kinukuha namin siya dun sa dun sa pinakadulo ng paa nila. Doon kami kumukuha ng dugo, tapos nilalagay siya sa isang yung may nilalagay kami parang papel na newborn screening paper na doon namin pinapatak yung dugo para pinapadala namin sa Manila para mag-test natin sila ay positive o hindi. Nakakatulong siya sa pag-detect ng mga malulubhang sakit na hindi nakikita naman physical. Sa pamamagitan ng dugo, doon natin nakikita kung sila ay may naman ng mga sakit o may mga sakit na dumapo na sa kanila na hindi pa natin alam. Kakulangan ng magulang, lalo na yung mga kakulangan nila sa iron, nung sila ay nagbubuntis pa. O kaya, kanila na kailangan mula sa yung 0 month pa lang, hanggang sa paglaki ng baby sa kanilang tiyan, maalagaan nila ito ng maayos at malusog na kanila rin ipapanganak. Siyempre sa mga magulang na nakapag-aral na o kaya may mga yung mga nakatapos ng hanggang high school, madali silang paliwanagan. Pero pagdating sa IPS area, doon tayo mahirap magpaliwanag. Kasi sila, iba yung pananaw nila sa sa newborn screening. Hindi katulad ditong sa ating mga Tagalog, yung tawagin nila dahil hindi naman tayo nang-uuli ng pantay lang din ang tingin natin sa kanila. Hindi sa mga area, medyo may mahirap. Pero hanggat maaari, may papaliwanag natin sila sa yung basic na pamamaraan. Kasi pag sa basic na pamamaraan natin sila, hindi na natin paliwanag sa kanila, mas madali nila maintindihan. Kasi pag tinusok daw sa paa, masakit daw. Sila yung unang mas nasasaktan kaysa yung mga baby. Pero pinapakita rin natin sa kanila, lalo na pag ginagawa yung newborn screening. Pero ang ginagawa namin, pinapaliwanag namin na mas maganda kung nakikita ninyong ginagawa yung newborn screening at alam niyo kung ano yung nararamdaman ng baby ninyo. Kasi maganda yung kanyang, maganda yung kanyang reflect dun sa pag-newborn screening. Dahil kung hindi nakita nasasaktan yan, ibig sabihin yung bata may nararamdaman niya. Mas early na nadidetect na may nararamdaman na siya. National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay pinagdiriwang kaalinsunod dun sa ating pambansang bayani si Apolinario Mabini na kung saan siya ay nakapaloob sa Proclamation number 361. Pero sa ngayon, mula noong December 2024, binago na siya from NDPR to NDR, National Disability Rights Week Celebration, under Proclamation number 597, na kung saan ang focus naman dito ngayon ay yung rights o yung karapatan na mismo ng mga person with disability. At ito ay inaatasan na ipagdiwang tuwing July, second week of July, 1 week, na kung saan may mga nakapaloob na iba't ibang gawain na makatutugon sa mga karapatang pantao ng ating mga kapatid na may kapansanan. Ang inatasan na magdiwang nito ay ang mga ahensya na kung saan ang layunin nila ay abutin ang pangangailangan ng mga taong may kapansanan.
tuwing mayroong celebration ng National Disability Right Weeks, ang opisina ay nagkakaroon ng distribution ng mga assistive devices, mga food packs para sa mga cerebral palsy. Meron din minsan nagkakaroon din tayo ng trainings, digital literacy training para sa mga PWDs na kung saan makaka-access sila dun sa ating kasalukuyan. Kumbaga ngayon tayo online na, at least meron silang knowledge sa kahit basic lang about computer. Pero yung acceptance sa both parents and PWD mismo. And sa ngayon, yung sabi ko nga kanina, dumarami yung mga cancer patient natin. Ang unang-una kaagad nilang sinasabi is paano na sila. Then natatakot, paano nila haharapin. Yung lalo na sila yung breadwinner sa family. So yung challenge. Pero part of acceptance nga talaga dun sa kanilang situation and encouragement din. Yung parang kami bilang dito sa gobyerno, nagpaplano na yung mga cancer survivor, kasi may mga survivor, sila i-gather namin, parang symposium na kung saan sila yung mag-i-encourage dun sa mga bagong na da-diagnose. Ganon din sa mga parents ng ADHD, nang talaga ding dumarami. Yun yung isang discrimination. Hindi naman yun nawawala. Palaging yun. Although nandun na sinasabi natin yung laging inclusivity, kailangan tanggapin mo siya as part of the community. Pero syempre pag nag-apply ka sa trabaho, si PWD na may talents, may skills, and then si normal person na with pleasing personality, hindi natin mawawala. Siguro yon discrimination, and then siguro yung part na sa isa bawat institution din or yung pwedeng patukan ng trabaho, kung ano talaga yung nararapat kay PWD, dun sa kapatid natin may kapansanan, na trabaho para talaga sa kanila. Kasi hindi naman, although talagang may mga skills sila and talents. Yun. Awareness campaign, siguro, yon isa, maging yung i-campaign nyo na ano yung karapatan talaga, itaas, na kahit sila ay may kapansanan, mayroon pa rin silang kakayahan, at meron silang malaking contribution na itutulong sa ating pamayanan. Mahalin, tanggapin, at irespeto ang kanilang kalagayan. Every day, many Filipinos who are visually impaired walk among us. With every step, they rely not on sight, but on courage, awareness, and trust. In 1992, the White Cane Act was signed into law, declaring August 1 as White Cane Safety Day. This law recognized the white cane as a symbol of mobility and independence for blind persons. The white cane reminds us of one simple truth. Blindness does not mean helplessness. It calls on all of us to give right of way, protection, and respect to those who navigate life differently yet bravely. By observing White Cane Safety Day, we raise awareness that inclusion begins with understanding. A simple act, offering help, giving space, or treating someone with dignity, can change our society sees disabilities. Let's stand together for accessibility and equality. Let's make every street, every school, and every home a place where everyone can walk safely, no matter how they see the world. हाँ? नहीं क्रॉस कर